House lang ang merong liquidation by certification. Tapos ayaw pa nilang paalam kung paano ginastos yung pondo doon. Yun lang naman yung akin di ba? Bakit exempted yung House of Representatives sa sa kalakaran? Tapos sabi nila, ang sagot sa akin kanina ni Chairperson Mika Swansea, meron din daw ibang maliliit na departments na hindi dumadaan sa pre-plenary. At pwede naman daw na yung House of Representatives budget hindi dumaan sa pre-plenary. Kung gano'n naman pala, pwede. Bakit yung iba pinapadaan namin sa pre-plenary tapos kami hindi? So, ibig ko na sabihin, dapat pare-pareho ang standards pagdating sa budget. Dahil lahat naman yan ay pera ng taong bayan, whether ginastos ng executive branch, whether ginastos ng House of Representatives, maging transparent tayo sa ating mga kababayan. Yun lang yung akin dito. Diretso na po tayo sa ating magiging panayam ngayon pong gabi dahil tinatalakay na po sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Maki-update tayo mula kay Congressman Toby Tiangco ng Navotas City. Congressman, magandang gabi. Si Admar po. Yes, good evening, Admar. Napanood ko po ang inyo pong pagtatanong kanina kung bakit parang exempted sa paghimay sa pre-plenary yung pong budget na hinihingi o hinihiling ng House of Representatives. Maaari niyo po bang may paliwanag sa ating mga kababayan? Ano po ang dahilan po nito, Congressman? Okay, ganito. Unang-una, Admar, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ang proseso po ng budget hearing sa House of Representatives ay dalawang parte po yan. Unang-una po yung tinatawag na pre-plenary budget hearing. Diyan po sa pre-plenary budget hearing, napaka-stricto po ng House of Representatives. Ang rene-require nila dyan is mismong yung cabinet secretary ang mag-attend. At hindi sila pumapayag na hindi mag-attend yung cabinet secretary. Pag hindi nag-attend yung cabinet secretary dyan, i-defer yung budget ng departamento na yon. So napaka-stricto pagdating sa bagay ng pre-plenary. Dahil doon lang po sa pre-plenary nyo pwedeng tanungin ng direkta yung budget secretary. Kasi pagdating po doon sa plenaryo, hindi na pwedeng magsalita yung yung secretary ng departamento. Ang magsasalita doon is yung mga vice chairman na nagdedepensa ng budget ng isang departamento. Ngayon, pag nagpunta po sa pre-plenary, yan po yung napapanood nyo na ipapakita ng department secretary kung paano nila ginastos yung pondo ng kasalukuyan at nakaraang budget at kung ano yung basihan at bakit sila humihingi ng ganitong halagang budget pagdating sa susunod na taon. So, napakahalaga yung prosesong yan dahil kailangan nilang depensahan na ginastos nila ng tama, kailangan nilang depensahan yan na nagastos nila karamihan ng pondo at naibalik sa taong bayan bilang serbisyo o proyekto. So, isipin nyo, ganun ka-stricto yan. Tapos yung House of Representatives na mismong budget namin, hindi po dumadaan sa ganyang proseso. Ang gagawin nila is doon na lang sa plenaryo nila ipapasok yung budget ng House of Representatives. Kaya nga kanina release up ko na yan ganitong kaaga sa unang araw para may schedule. So ano po ang difference nung sinasabi nilang doon lang sa plenaryo? Pag sa plenaryo na lang, papaano kami magtatanong? Ang makikita lang namin is yung proposal ng budget na nasa NEP. Hindi namin matatanong papaano nyo ba ginastos yung nakaraang budget. Hindi namin matatanong bakit ganito ang hinihingi yung budget. Tapos, kung titingnan nyo po, pinadala ko sa inyo yung file, doon po sa NEP, makikita nyo po, for example, NEP 2026, Sandali po, hanapin ko lang yung aking file. NEP 2020, simulan natin ng NEP ng NEP ng 2020
um, 5, no? Ang NEP, ang inapprove doon sa President's budget, ang inapprove is 16,345,154,000 para sa House of Representatives, no? Pero ang naging, yan, tignan niyo po. Simulan po natin dito sa, yan, tignan niyo po. 2025, 16 billion lang ang sa NEP. 16,345,154,000. Ang naging total budget pagkatapos ng GAA is 33,670,000,000. Ibig sabihin, nagdagdag doon sa BICAM ng 17,324,846. Mas malaki pa nga po yung dinagdag kaysa doon sa original budget eh. Ngayon, 2026 haya naman. Ang net budget is 17,202,000 202,099,000. Paglabas ng General Appropriations Act, naging 27,702,099,000, no? So, nadagdagan ng 10,500,000 pesos. O ngayon naman 2027, nagpropose na naman kami na 17 billion plus. So, bakit hindi dumadaan yan sa pre-plenary? Bakit hindi nila pinapaliwanag kung paano nila ginastos yung previous year's budget, nagastos ba ng maayos o hindi? At bakit, anong basihan para humingi ng 17 billion at ano ang basihan later on, nahihingi pa sila ng extra pagdating sa BICAM. So, ang hirap naman noon, no? Lahat ng ahensya, kahit Office of the President, humaharap dyan through the Executive Secretary, Supreme Court, humaharap dyan sa pre-plenary. Tapos yung House of Representatives, ayaw niya paharapin. Tapos napakaalanganin naman yung sagot kanina, di ba? Sabi, i-discuss daw. Ano pa man dapat i-discuss doon? Bakit double standards? No? Bakit double standards? Bakit yung House of Representatives ay exempted doon sa pagbusisi sa sariling budget ng House of Representatives? Opo, lalo na sa gitna ng issue ng impeachment na pinapa-account nila, sinasabi nila na may maling nagawa daw sa paggasta ang Office of the Vice President, ang DepEd, sa gitna ng issue pa ng sinasabing korupsyon dahil sa flood control. Nandun pa ulit yung pagboy ulit sa issue na panawagan na dapat maging pantay na yung liquidation, hindi lang po certification, dapat mas maging role model ang Kamara o ang Kongreso po dito sa pagiging transparency, Congressman. Tama po ba? Yun ang akin naman tinutulak eh. 'Di ba? If we want transparency from all departments, dapat kami ang maging halimbawa. Kasi yung budget nang gagaling sa amin eh. Kaming nagbubusisi ng budget ng lahat ng departamento. Tapos yung budget namin mismo, ayaw nilang ipabusisi. 'Di ba? Parang lokohan naman yata yun, 'di ba? Nasaan yung accountability doon kung mismong yung budget namin ayaw nilang ipabusisi, 'di ba? Dapat ipabusisi. Tama yung sinabi ko rin yan kanina, 'di ba? House lang ang merong liquidation by certification. Tapos ayaw pa nilang paalam kung paano ginastos yung pondo doon. Yun lang naman yung akin 'di ba? Bakit exempted yung House of Representatives sa kalakaran? Tapos sabi nila, ang sagot sa akin kanina ni Chairperson Mika Swansea, meron din daw ibang maliliit na departments na hindi dumadaan sa pre-plenary. At pwede naman daw na yung House of Representatives budget hindi dumaan sa pre-plenary. Kung gano'n naman pala, pwede. Bakit yung iba pinapadaan namin sa pre-plenary tapos kami hindi? So, ibig ko na sabihin, dapat pare-pareho ang standards pagdating sa budget dahil lahat naman yan ay pera ng taong bayan, whether ginastos ng executive branch, whether ginastos ng House of Representatives, maging transparent tayo sa ating mga kababayan. Yun lang yung akin dito. Opo. Lalo na sa mga pagtatalakay po dito sa impeachment, Congressman. Kasi laging nabubusisi na yung plano, bakit hindi ito nasama sa plano, di ba ganito yung plano ninyo, bakit iba sa implementation, like kagaya po nito sa NEP na inaprubahan na ganito lang halaga, tapos biglang tumataas na hindi namamalayan natin. So ano pa ang silbi
na mag-approve pa ang presidente, ang ehekutibo na ganito lang ang budget mo na at the end naman, bigla namang tataas. Hindi po ba sapat na ang panahon para mapag-usapan talaga na ganito na lang ang budget at mabubulaga ka na lang na hindi na deliberate na bigla na lang sipa po ang approve budget, Congressman? Tama po yan, Admar. Diba, ang number one step is, lahat ng departmento to pag manood kayo ng budget, ipapaliwanag muna nila papaano nila ginastos yung budget nung nakaraang taon, papaano nila ginagastos yung budget ng kasalukuyang taon, ano yung mga programa at serbisyo na gagawin nila, kaya kailangan nila ng ganitong budget sa susunod na panahon. So ganun din dapat ang sa House of Representatives. Paano nyo ginastos yung budget ng 2025? Ano ang status ng paggastos ng 2026? Ano ang mga plano at programa na gagawin kaya't kailangan nyo nitong budget na ito? Di ba? Para pagdating naman sa susunod na taon, tatanong natin, nasunod nyo ba yung mga plano at programa nyo para sa House of Representatives, di ba? So, hindi ko maintindihan ayaw, di ba, bakit pa kailangan pag-usapan sa leadership yon kung papayag o hindi. Ang hinihingi lang naman natin is transparency, ipakita. No? So bakit kailangan hindi naman kailangan mahirap na desisyon yun, di ba? Opo. Ang nakikita namin minsan pag nagde-deliberate po ng budget, tama po kayo, tinatanong, paano nyo ginasta yung utilization ninyo? Bakit kayo hihingi ng mas malaki, mabaga ngayong utilization ninyo? Minsan nga, napapagalitan ng mga congressman na nagdi-deliberate ang mga ahensya, ang mga opisyal. Pero sino po ang gumagawa sa budget ng Kamara po, Congressman? Hindi, sa tingin ko, ang gumawa niyan is yung Committee on Accounts, no? Kasi sila po yung in charge sa budget ng House. So dapat, ipresenta nila yon sa budget briefing at ipaliwanag nila. Hindi pa pwedeng exempted sa prosesong yun. Hindi naman pwedeng porket pinayagan niya na napakatagal na panahon, ituloy pa rin sa kasalukuyang panahon, di ba? Lalong-lalo na nakita niyo naman na sa tingin ko, dismayado yung mga kababayan natin dahil may mga lugar na binabaha. So, hindi lang yung flood control naman ang dapat tignan kung paano paggastos. Dapat talaga yung kabuuan ng pera ng gobyerno ang tignan kung paano ginagastos. Opo. Gaano po kadelikado, Congressman, kung masasanay na ganito po ang magiging kalakaran? Nabanggit nyo pa din pala kanina na parang mas mataas pa ba or halos magkasing laki lang ng budget ng DOST ang sa House of Representatives? Ito po, nasa akin. Ang budget po ng DOST tignan nyo to ang net ng DOST is 30 billion 9,056,000. Yan ang net niya Ang net ng House of Representatives is 17 billion 202,099,000. Makita niyo yan. Ang GAA ng DOST is 31 billion 743,918. Ibig sabihin, nadagdagan sila ng 1 billion plus lang. Yung House of Representatives, yung 17 billion, naging 27 billion. So, ibig sabihin, nadagdagan kami ng 10 billion. Opo. Sa last year po yan. Diba? Sa last year po yan or ngayong 2026. Opo. Opo. So, paano nangyari? Di ba? Amazing. Opo. Yung kasi meron pang nag-point of order kanina, so out of order po kayo kanina, Congressman, sa Hindi naman. Hindi kasi sabi ko sa kanila, sige nga, mag-rule kayo. Ang ginawa nila, instead na mag-rule kung out of order ako, nag-withdraw ng motion si Deputy Speaker Tony Pet Albano. Sabi ko nga sa kanya, wag niyo ipa-withdraw. Ipa-rule natin yung chair kasi paano naman magiging out of order yung tanong ko na tungkol sa paglagay ng pagiging transparent doon sa budget. So instead na mag-rule,
sila mismo pinakiusapan nila na i-withdraw na lang ni Deputy Speaker Tony Pet Albano yung kanyang motion na mag-point of order. Kasi sabi ko, pag nag-point of order, dapat mag-decide yung chair kung out of order ako at dapat sabihin niya kung anong rule ang binayolate ko. Siguradong walang masasabing rule na binayolate ko doon. Ano naman rules ang binayolate ko doon? Opo. Laman po ng social media ang mga puna ng taong bayan po sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na sa issue ng mga pagbaha at naiisip agad nila yung flood control at naiisip agad nila yung tawag nito, ang corruption po, Congressman. Tapos mababasa nila na ganito yung budget natin for 2027. Alam mo naman, kahit na isang numero lang na mapalit dyan, halimbawa, last or this year, 6.7, biglang sipa sa 7.2 trillion, hindi mo maiwasan yung agam-agam dyan. Ano po ang assurance sa side po ninyo na mapapanumbalik kasi aminin natin questionable talaga, no, yung alam mo na yung tiwala ng taong bayan dahil nga sa mga pangyayari po ngayon sa atin pong gobyerno, sa mga mambabatas na nangangalaga, nagbabudget po sa pera ng taong bayan. Paano matitiyak lalo na ang a year before ng eleksyon ay tinagurian ding election budget po, Congressman. Ano po ang masasabi niyo rito? Paano po matitiyak yung Opo. ano po? Yung kumpiyansa na tama ang paggastos nito at hindi na mauulit yung na-question sa Korte Suprema na mga budget po ng atin pong bansa sa nakalipas na mga taon po, Congressman. Okay, yung tiwala, dalawang bagay ang kailangan para maibalik yung tiwala, no? Number one, kapag hindi po na kasuhan ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, hindi talaga babalik yung tiwala ng tao. Tanggapin natin yan. Number two, dito sa budget process, dapat talaga full transparency, di ba? Kasi yung accountability comes with transparency. Kaya di ba yung nasusunod na tanong ko naman is yung doon sa DPWH budget. Sabi ko, yung DPWH budget, 772 pages yan. Di ba? Kami, mga district congressman kami, di ba? So, ang sabi ko, simplihan nila yung budget. Kaya naman lang gawin yan. Madali sa kanilang gawin. Mahirap sa ordinaryong tao na gawin. Sabi ko, gawin nila magkano yung budget per district at ano-ano yung mga proyekto. Ang sagot nila, yung mga proyekto na handun daw sa NEP. Totoo na handun sa NEP yung proyekto. Kaya lang minsan ang isang engineering district, dalawang district congressman. So papaano mo malalaman kung alin yung sa distrito mo? Number one po yan. Number two, yung NEP, though nakahiwalay yan, naka-line item, makikita nyo yan, tignan nyo, paano nyo anuhin yan. Unang-una, bawat subtitle, ibang total yan. Kunya, preventive maintenance of primary road, preventive maintenance of secondary road, preventive maintenance of tertiary road, rehabilitation, reconstruction, tapos iba pa yung flood control. Ang dami-daming classification yan. So mahihilo maghahanap niyan. Ang sinasabi ko, simplihan, i-post sa website ng Kongreso, bawat isang congressional district, magkano ang naging NEP at ano-ano yung proyekto na pumasok sa NEP. Number one. Number two, ang sabi ko, yung mga party list, dahil wala naman silang distrito, saan distrito nilagay yung mga proposed projects nila. Wala iniikot-ikot yung sagot. Isang taon ko na yung sinabi nung palang magbotohan ng 2025 budget, sinabi ko na yan na dapat simplihan. O ngayon, inulit ko ulit, wala pa rin. Ayaw pa rin. Sinasabi na handun. Hindi naman tayo nagtatalo kung nahandoon sa NEP o wala Ang pinagtatalunan natin, maintindihan pa ng kababayan ko sa nabotas, pag hinanap niya doon sa NEP, yung mga proyekto na pasok sa NEP. Okay? Anong masama doon? Wala namang masama doon sa hinihingi ko pero Opo. Baka, hindi ko alam Baka ang mangyayari na naman dyan na Congressman, kung meron na namang kontrobersya,
mapipilitan na naman si gobyerno na ilalagay sa website na naman yung mga listahan ng mga proyekto at magpapatulong na naman sa taong bayan na pakihanap nga ito, pakicheck nga ninyo sa inyong mga lugar kung nandyan na ba ito. Eh, di ba, mas maganda yung naging proposal ninyo na kung ano yung approved na mga proyekto, ilathala siya, i-publish siya para diretso na. O, di ba sabi dito na merong gagawin na flood control? Asa na ngayon? Mas madali po yung accountability at mas mararamdaman ng taong bayan yung transparency, Congressman. O kasi transparency dapat padaliin di ba? Padali. Yan, pinadala ko yung 772 pages yan. Tiga saan ka, Admar? Hanapin mo nga yung proyekto dyan sa lugar mo kung hindi ka mahilong paghahanapin yan. Oo, ang problema pa dyan, hindi malaman ng ordinaryong tao, lalo na mga first time, pag titingin ka sa file, Congressman, ano ba ito? Paano ba ito basahin? Di ba? Mahirap talaga So, ang gusto ko simple lang. Okay, kunyari, lahat ng distrito, ito yung mga district congressman, ito yung total na budget sa distrito nyo. Ito naman yung mga proyekto sa distrito nyo. O di ba simpleng-simple lang? Kaysa yung papabasa mo kahit hindi naman yung may kinalaman siya, gusto mong pabasa sa kanila at sila maghanap ng proyekto para sa distrito nila. Paano naman yun? Di parang pinapahirapan lang natin yung hindi sincero yung sinasabi nating transparency kasi nahandyan nga pero mahirapan yung tao na hanapin kung ano yung mga proyekto sa lugar niya. Ang totoong transparency is ipapakita mo sa tao sa isang paraan na madaling intindihin sa kanya at hindi siya magsasayang ng oras para hanapin kung ano yung mga proyekto sa kanilang lugar. Yan po ang totoong transparency. Opo. Lipat lang po ako dito po sa mga priorities ng pagbabudget po. Meron po ba kayong puna? Meron po ba kayong suhestyon? Kasi ang napansin din natin, sa sinasabi naman ng konstitusyon na mas mataas talaga ang sa edukasyon. Pero almost 1 trillion yung education natin. Nabanggit mo kanina, 700 B ba? Or 600 plus B ang DPWH, ang top 1 at top 2. The rest po, sa agrikultura, na marami din pong mga stakeholders dyan, nasa 200 B. Kayo po ba ay satisfied doon sa proposed budget according sa mga ahensya, lalo na sa mga pangangailangan natin sa ating bansa ngayon, Kong? Mahirap sagutin yan sa ngayon, Admar. Kaya nga napakahalaga, babalik ako, kaya napakahalaga ng budget briefing. Kasi doon natin masasabi na kung ano yan hindi mo pwedeng tignan siya holistically, hindi mo pwedeng siyang tignan. Dapat tignan mo per department. Itong department na to, last year nagpresenta sila ng kanilang mga programa at humingi sila ng budget sa House of Representatives. Base doon sa pinisenta nila nung isang taon, yung mga sinabi man lang gagawin nila, ay nagawa ba nila o hindi? Ngayon, okay, number 1 yun. Number 2, may pangangailangan silang budget ulit ngayong taon na to. Kung hindi niya nagawa yung isang taon, paano tayo makakasigurado na magagawa niya yan for the next year, no? So yun po kaya nga napakahalaga niya. So per department natin titignan kung tama ba yung budget or hindi, no? Yun yung akin. Kaya papakinggan natin yung mga budget briefings at doon natin makikita kung ano ba talaga ang mga performance ng bawat departamento at yung mga plano ng bawat departamento sa darating na taon. Opo. Meron pong mga puna, mga na-raise up doon sa deliberasyon po ng Korte Suprema sa mga past na mga budget po, Congressman. Sa tingin nyo po, well noted ito, lalo na sa panig din ng Kongreso sa tamang paggastos na naayon sa konstitusyon, naayon sa batas po natin, or ano po masasabi niyo po? Hindi, wala pa kasing naging hatol yung Korte Suprema doon sa unprogrammed appropriations, no? So, hintayin natin kung ano po magiging hatol ng Korte Suprema daw, no? Pero sa akin naman, bilang mambabatas, ang sinasabi ko is, pag sinabi natin transparency, hindi pa, half transparency is not transparency, di ba?
Ang transparency, ibig sabihin 100% transparent yan. Hindi pa pwedeng selective, no? Basta't may tinago ka kahit konti, hindi transparency yan. Katulad dito, dalawa pa lang po ang pinagsimulan ko, no? Yung palang budget ng House of Representatives at budget ng DPWH per district, hindi na nila mailabas. Ano naman aasahan nating transparency pag ganyan yung pinag-uusapan natin. No? Pero hindi po tayo hihinto. Yung ibang mga departments na medyo naiintindihan natin, magpa-participate po tayo kung meron tayong nakikitang hindi ayos o dapat ma-improve para mas maging maganda yung paggastos ng budget. No? So, titignan po natin. Opo, numbers game din po ang ang issue dyan po sa Kongreso po, Congressman. Halimbawa, kayo lang ang talagang nagsusumikap na ma-erase yan, ma-implement yan. Ano pong mangyayari sa atin dyan? Kung magkakaroon ng botohan na still, kahit ikaw lang po yung mga nag-oppose dyan, pero karamihan magkakaisa na i-push through pa rin niya yan. Meron pa bang mga remedyo para maituwid kung may nakikita kayong mga kamalian? Hindi. We have to admit na talagang ma-outvote tayo pagdating sa bagay na yan, no? Pero tingnan natin. Tayo naman ay umaasa na pag naliwanagan nila, siyempre unti-unti silang sasama, pero siyempre yung iba kahit papano nagwo-worry pa doon, di ba? Na hindi sila come out in the open. Katulad kanina, madami nagsasabi sa akin, tama naman yung ginawa mo, pero mahimik lang kami. Baka mapag-initan kami. Ganun okay lang yun. Basta sa akin, ginagawa ko lang yung trabaho ko. So, tuloy-tuloy lang po ako doon sa pagganap ng aking tungkulin. Nahinto na po ba ang role ng executive, lalo na sa side po ng Pangulo doon sa pag-propose lang ng budget? Wala po ba siyang say? Hindi ba kayo lalapit sa kanya na Mr. President, baka naman pwede magkaroon ng pahayag na ganito ang gawin natin, na inline sa nais mo, na sa mga sinasabi mo na transparency? Hindi yan na nga di ba, the net is the president's budget, di ba? So, yun ay nanggaling sa kanya. But there are internal issues to the House na dapat we have to settle among ourselves, di ba? Kasi kung titingnan natin strictly, talagang may separation of powers yan. So, we will advocate it sa loob ng House of Representatives. No, naniniwala naman ako na may mga susunod naman, may mga sasama naman doon sa ating cause. As the budget deliberation goes along, meron namang mga titindig dyan at mag-raise ng questions. Hindi lang naman po ako mag-isa, no? Pero yung aasahan namin na magiging mayorya kami, mahirap po sigurong mangyari yan. Sasapat pa naman yung panahon po, August pa lang ngayon, para hindi lang sa maipasa, mabusisi talaga ng gusto, mahimay at ng kumbaga mag-end up kayo ng approved na budget na talagang kung titingnan ng mga tao, ng taong bayan, hindi kayo mangangamba at magiging kampante sila na sapat yung safety measures at hindi na mauulit yung mga kontrobersyang naranasan po sa ating bansa, Kong. Subukan natin, no? Pero kung matatandaan mo, Admar, di ba? Last year, ako yung unang-una nagsabi na dapat wala na yung small committee, dapat yung amendments gawin bago mag-second reading. Di ba nung una, lahat sila tumututol, di ba? Wala namang sumasama sa akin nun. Pero nung nagkaroon ng clamor na sinabi ng publiko, talagang dapat gano'n. O yun, nagkaroon ng BARC, di ba? Yun yung isang amendment na nangyari dahil doon sa kakulitan ko pagdating doon. So, hindi po ako hihinto dito. Siguro naman, maintindihan ng ating mga kababayan, hindi maganda yung kami na ang nag-approve ng budget, tapos yung budget namin, ayaw namin pabusisi. Di ba? Parang double standards At yung double standards, nagsisimula yung kalokohan because pag may double standards, iniisip mo at you're above the law, di ba? The law applies to everyone but not to you. So, dyan na magsisimula yung kalokohan. Napapanahon na ba na maglabas din ng desisyon ang Korte Suprema ukol doon sa kinikwestiyon na budget or naging
GAA po sa nakalipas na taon para mas guided lalo at maiwasan, makamaneuver na agad habang pinapanday pa itong budget natin for 2027? Admar, pasensya na, hindi ako magkokomento pagdating sa bagay niyan because the Supreme Court is supreme, no? Sila lang ang pagdesisyon kung kailan sila handang magdesisyon. So, hindi ako makakapagbigay ng komento pagdating sa bagay na yan. Pasensya na po. Opo. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Yes, thank you very much, Admar. Thank you. Good Maraming evening. salamat si Navotas City Congressman or Representative Toby Tiangco. Napag-usapan po natin ang pagtalakay na po, no? Budget season po kasi ngayon para po sa susunod na taon, 7.2 trillion pesos po ang hinihiling ng ehekutibo para po sa susunod na taon. At kanina nga ay tumayo po siya sa plenaryo dyan po sa Kamara para ilinawin, no, na bakit pagdating sa pondo ng paki-off lang muna. Pati yung pondo, bakit sa pondo po ng tagagawa or taga-budget hindi ma-deliberate, no? Bakit yun nga parang dire-diretso na. Kung stricto naman sila sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, 'di ba? Gusto nga nila na mismo yung pinuno ng ahensya na yun ay humarap sa kanila, at kung hindi ay inaano nila, kumbaga pinapasantabi muna hangga't hindi haharap yung mismong pinuno. Wala naman sigurong enough reason na hindi din gawin sa kanila, considering malaking budget din po yung inilalaan sa kanila at meron ng history na iba yung prinopost na budget para sa kanila, minsan pa nga mas malaki ang naidagdag, no, mula sa NEP. Yung NEP po, yan po yung President's budget. Kumbaga yan yung inaprubahan na, oy, ito yung ipopropose natin. Yung GAA, yan na yung mismong batas na ito yung magiging budget mo. At malaki po yung kaibahan, batay nga sa presentasyon kanina ni Congressman Tiangco, na minsan mas malaki pa nga doon sa prinopose ang naging GAA. So, dapat lang na mabusisi bilang 'di ba? Nagsusulong ang gobyerno daw kasi parang nandiyon pa rin yung agam-agam ng transparency, di dapat mag-umpisa yan doon sa nagpapanday po ng batas ukol po sa budget. Dapat sila ang mas more transparent. Transparent ka kami. So walang sapat na dahilan na hindi kayo dadaan sa aming mga pagbusisi. Ang nangyayari, sila pa yung hindi dumadaan sa transparency. At maganda rin yung suhestyon na yung mga proyekto, lalo na pag natapos na yung GAA, ilathala, ilabas na sa publiko para hindi na mahirapan si Juan de la Cruz na, meron bang budget sa amin? Meron bang proyekto sa amin? Halimbawa, nakita niya kasi nga ioobliga na maglathala ng mga approve na proyekto sa kanyang distrito, sa kanyang lugar. So hahanapin niya ngayon. Siya na ngayon ang maniningil. Hindi yung ang nangyari, kung matatandaan ninyo ang nangyari po nitong nakalipas mga kapartner, kung kailan nagkaroon ng kontrobersya, doon pa magagawa ng pamamaraan ang gobyerno na ilathala natin yung lahat ng mga proyekto. Sa lahat ng mga tao o taong bayan, i-check nyo nga sa inyong mga distrito kung meron bang ganitong proyekto. Why not? Obligahin na pag natapos na yung budget, lahat ng mga nakadetalye doon, sa simpleng pamamaraan na maintindihan ng taong bayan, mga budget doon, na ito yung mga proyekto, ilathala para sila na mismo ang maghahanap. Hindi naman po siguro sila maghahanap sa ibang mga lugar. Kundi siyempre, sa kanilang area of responsibility, sa kanilang mga lugar lang talaga maghahanap. Nang sa gayon, lubos-lubusan po ang pagkakaroon ng transparency po, mga kapartner. No? So, di ko lang alam kung gagawin ba nila yan. Lalo na kung mayroon talaga silang plano, plano na punuin yung kanilang mga bulsa, lalo na't sinasabi nga natin
na election budget po, ang 2027 budget para sa 2028 election po, mga kapartner.